Bilang isang guro, gaano mo kamahal ang iyong paaralan at mga estudyante? Ngayon ay ikukwento ko ang pelikulang Rahatsachi na ipinalabas noong 2019. Sa isang eskwelahan kung saan pinagkakakitaan ng mga guro ang mga bata sa iba't ibang paraan, isang babae na nagngangalang Gita ang nagpunta kasama ang dalawang bata. Natawa pa ang driver ng kanilang sinasakyan nang malamang i-enroll niya ang mga ito sa nasabing paaralan. Isang magulo at maduming palengke na raw kasi itong matuturing at bagsakan ito ng mga batang walang interes sa pag-aaral. Dahil din ito sa mga uri ng guro na nagtuturo doon na parang wala nang pakialam sa kinabukasan ng mga bata. Bumungad sa kanila ang mga batang naninigarilyo, sira-sirang infrastruktura at maruming mga pasilyo. Bahala na ang mga estudyante kung anong oras sila papasok at lalabas ng paaralan. Sa lahat ng guro na narito ay nag-iisa lang ang nakita niyang maayos na nagtuturo sa mga bata. Kinausap ni Gita ang sekretarya ng principal. Bastos ito sumagot at naglalaro pa habang nasa trabaho. Ilang sandali pa ay dumating ang assistant principal na si Kavi. Kinausap niya ito at binigyan siya ng isang piraso ng papel. Nakasulat dito kung magkano ang kailangan niya bayaran para maipasok ang dalawang bata. Mas mahal ito sa inaasahan ni Gita samantalang nasa public school lang naman sila. Ganon daw talaga ang mga late mag-enroll, sabi ni Kavi. Kung ayaw daw nila ay sa private school niya ito dalin. Lumabas si Gita at ilang ulit niya pinalo ang bell ng paaralan. Narinig ito ng lahat, guro at mag-aaral. Galit na inaawat ito ni Kavi ngunit natulala sila sa inabot na papel ng babae. Kasulatan nito na si Gita ang bagong principal ng kanilang paaralan. Ilang sandali ang lumipas ay nakapila na lahat ng mag-aaral kasama ang mga guro sa kanilang quadrangle. Dito nagpakilala si Gita sa kanilang lahat. Binigay niya ang kanyang mga tuntunin tulad ng pagpasok sa tamang oras, guro man o mag-aaral, pagsusuot ng malinis at maayos na uniforme at ang maaaring kaparusahan sa mga guro na lalabag sa kanyang mga tuntunin. Kinabahan ang lahat ng guro maliban sa isa. Lumabas si Gita para papasukin sa loob ng campus ang mga estudyante na nakatambay sa labas. Nakilala natin dito si Yasar. Nagalit ito ng sawayin ni Gita at ipinagyabang nito na anak siya ng isang politiko. Hindi natinag si Gita at pinatawag niya ang mga magulang ng bata. Nilapitan niya rin ang isang tindahan at pinagbawalan niya ito na magbenta ng sigarilyo sa mga estudyante. Gusto si Gita ng maraming estudyante at nakakasabay pa nila itong kumain sa kanilang kantin. Ilang araw ang nagdaan ay naka-uniforme na ang karamihan sa mga bata at masaya silang sumasayaw ng sabay-sabay. Nakita naman natin si Rama. Nagmamay-ari ito ng isang pribadong paaralan sa kanilang lugar. Nakita niya na parang may nagbago sa pamamalakad ng paaralan. Organisado at may disiplina na ang mga mag-aaral. Kaya naman inutos kaagad niya na bantayan ng public school. Isang araw ay dumating si Yasar kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi nito na walang karapatan si Gita na ipahiya ang kanyang anak. Kinwestiyon ni Gita ang pagiging mabuting ama nito kung palagi na lang niyang susundin ang gusto ng anak kahit hindi na tama. Nagbanta naman ito na ililipat niya ang kanyang anak sa private school dahil magaling naman ang bata. Pero ayon kay Gita, bibilib lang siya kay Yasar kung maipapakita nitong kaya niyang sumunod sa mga patakaran. Tinanggap ng bata ang hamon ni Gita para patunayan na hindi siya sunod-sunuran sa kanyang ama. Sa isang pagpupulong kasama ang mga magulang ng mga mag-aaral, pinag-usapan nila kung ano pa ang pwede nilang gawin para mas mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa paaralan. Pumayag naman ang mga magulang na sila na ang kumilos para mapaayos ang paaralan dahil matatagalan kung aasahan lang nila ang gobyerno. Personal na tinawagan ni Gita ang ahensya na mag-aayos ng kanilang paaralan. Matagal na palang kinukurakot ng mga tao ang pondo na para sana sa pagpapaayos ng mga public schools. Tinakot ito ni Gita na magsusumbong siya sa kinauukulan kung hindi sila gagawa ng agarang aksyon. Dahil dyan ay mabilis na kumilos ang mga ito. Nasimulan na kaagad ang pagpapaayos ng mga sirang bahagi ng kanilang paaralan. Personal itong pinangasiwaan ni Gita. Kahit mga magulang, estudyante at ilang volunteers ay tumulong na rin para mapabilis ang pagsasaayos nito. At hindi nagtagal, maayos na classrooms, malinis na palikuran at isang bagong paaralan na ang kanilang papasukan. Isang araw ay nasakyan ulit ni Gita ang driver. Nalaman natin na usap-usapan sa bayan ang bagong pamamalakad sa paaralan. Hindi alam ng driver, nakausap niya ang pasimuno nito. Samantala, galit na nagpunta si Kavi sa opisina ni Gita. Sinuspindi pala ito ni Gita. Nasuspindi ito dahil sa reklamong sexual harassment. Maayos at malinis na ang paaralan. Marunong na rin sumunod ang mga mag-aaral dito. Ngayon naman ay mga guro ang kanyang didisiplinahin. Hindi pala marunong magsalita ng Ingles ang kanilang English teacher. Kaya binigyan niya ito ng isang buwan para matutunan ang sariling subject na itinuturo. Ganon din ang kanilang PE teacher na parang hindi alam ang kanyang itinuturo sa mga bata. At halos lahat ng subject na meron sila na masyadong tradisyonal at hindi updated ang mga naituturo. Para manatili sila sa kanilang trabaho, subsub rin sa pag-aaral ang mga guro kasabay ng mga bata pagsapit ng dilim. Sa bahay ni Gita, iniabot ng kanyang ama ang dyaryo. Nasa balita na nahuli ang dating mag-aaral sa kanyang paaralan. Nalaman natin na marami pala ang binagsak ng mga guro sa mga high school students nila. Marami rito ang hindi na nagpatuloy sa pag-aaral. Ayon sa guro ay hindi ito nakapasa sa kanilang ginawang pagsusulit. Nagalit si Gita at sinabi kung gagawin niya rin itong evaluation sa mga guro ay marami rin ang lalagay
malagapak at matatanggal sa trabaho. Nawala ng kumpiyansa sa sarili ang mga bata na sana ay nasa kolehiyo na dahil sa isang pagsusulit. Kung binigyan sana nila ng pagkakataon ay marami sana sa mga ito ang nasa college na. Isa-isang pinahanap ni Gita ang mga batang huminto sa pag-aaral at nahikayat niya na bumalik ang marami sa mga ito. Kahit siya ay nagturo na rin sa mga ito para maibalik ang interes ng mga ito sa pag-aaral. Layunin niyang makapasa ang mga bata sa darating na exam para maituloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit araw mismo ng linggo ay binibigay ni Gita ang kanyang oras para sa mga bata. Dahil tumataas ang kalidad ng edukasyon dito, nag-alala si Rama na baka ilipat ng mga magulang ang mga estudyante sa kanyang paaralan papunta sa public school. Kapag nalaman ito ng mga investors ay siguradong hindi magtatagal ay magsasara ang kanyang negosyo. Kinabukasan, isang billboard ang nasa harapan ng school nila Gita. Isinumbong ito ni Gita at nalaman na wala palang permit kaya agad itong pinitumba. Personal na nagpunta si Rama sa bahay ni Gita. Inunahan na ito ng ama ni Gita na wala itong mapapala. Siguradong hindi aatras ang kanyang anak sa kahit na sino. Umalis naman si Rama nang maramdaman niya na hindi basta-basta sa Gita. Ang sumunod naman na kumilos ay ang politiko na tatay ni Yasar. Hiniling nito sa division head na ilipat si Gita sa ibang paaralan. Ngunit hindi raw nila pwedeng gawin iyon kung wala namang ginagawang mali ang principal. Kaya naman lumapit ito sa district commissioner. Isang araw ay dumating ang district commissioner sa paaralan para mag-inspeksyon. Nakasimangot ito na humarap kay Gita. Dahil unannounced ang pagbisita nito ay hindi raw sila masasamahan ng principal kaya naman isang guro ang sumama dito. Nag-ikot sila sa buong paaralan. Inuusisa ang mga guro at mag-aaral dito. Nakita niya na maayos ang nagtuturo ang mga guro at nakita niya rin ang malaking pagbabago sa kanilang infrastruktura. Malinis, tahimik at ligtas ang paaralan. Bumalik ito sa opisina ni Gita at nakangiti na. Pinuri nito ang mga naging aksyon ni Gita bilang principal. Binalaan naman niya si Gita na may mga taong gusto magpabagsak sa kanya. Ayaw talaga nila tumigil at nagplano pa ulit sila kung paano mapapaalis si Gita sa paaralan. Isang araw ay may biglang dumating na grupo ng mga lalaki dito. Natakot ang marami sa mga estudyante. Pero buong tapang silang hinarap ni Gita. Hindi nila inakala na lalaban si Gita sa kanila. Mukhang sanay ito makipaglaban dahil kaya niya kahit nag-iisa lang siya. Napagtanto nila na ibang klaseng principal si Gita. Kaya naman dali-dali silang lumabas ng kwarto. Palaisipan sa kanila kung sino ba talaga si Gita. Gayunpaman, gumawang muli ang mga ito ng panibagong hakbang para sirain ito. Nagulat si Gita isang araw nang makita niya na nagrarambulan ng marami sa kanilang estudyante. Kaagad niya itong sinolusyonan gamit ang host at tubig. Nang maawat ang mga ito, ay nalaman natin na ang dahilan pala ay away ng dalawang grupo na magkaiba ang relihiyon. Idiniin ni Gita na hindi siya papayag na mag-away sila dahil sa mga kinaaniban nilang relihiyon. Iba-iba man ang paniniwala ay pare-pareho pa rin silang mag-aaral habang nasa loob sila ng paaralan. Mabilis itong gumawa ng hakbang na ikinatuwa ng isang guro dahil siguradong ikagagalit ito ng mga tao. Kinabukasan, sumalubong kay Gita ang isang religious group. Galit na galit ang mga ito at gusto nilang ipatanggal si Gita sa paaralan. Hinarap nito ng buong loob ang mga tao. Dito na nalaman ng driver na siya ang bagong namumuno sa paaralan. Sinabi nitong handa siyang umalis sa paaralan kung masasagot nila ang tatlong katanungan. Una, para sa mga guro. Sino sa kanila ang nagprotesta sa gobyerno para maisaayos ang paaralan at ang kalidad ng kanilang pagtuturo? Sa hiya, yumuko na lang ang mga guro at walang nakasagot. Pangalawang tanong, sa religious leader. Sa dami ng kanyang mga tagasunod at laki ng pondo ng kanyang relihiyon, nasaan ang mga mahihirap na bata na napag-aral niya o natulungan man lang na pamilya? Napahiya ito at umalis na lang kasama ang mga tagasunod. Wala pa ang pangatlong tanong, ngunit wala nang nakapigil sa kanya at sa mga estudyante na makapasok sa paaralan. Isang araw, nagulat ang mga guro nang biglang sumuludo ang isang opisyal kay Gita. Nalaman nila sa sundalo na isa palang Lieutenant Colonel si Gita. Marami pala itong itinuturo doon mula self-defense, tactical combat at leadership training. Nalaman pala nito ang kalagayan ng paaralan kung saan siya lumaki kaya nakiusap itong umalis sa serbisyo at mas pinili niya maging principal sa paaralan. Isang district level Olympics ang paparating at tinatasan niya ang isang guro na mga siwa nito. Buong suporta ang binigay ni Gita at ng mga guro sa kanilang mga atleta. Kaya naman ganado ang mga ito at sunod-sunod ang mga naging panalo. Sila pa ang itinanghal na overall champion sa nasabing event. Kasama si Yasar sa mga atleta at malaking pasasalamat ng magulang nito dahil marami ang nagbago sa bata simula nang dumating si Gita. Hindi makapaniwala si Rama na natalo ang kanilang paaralan sa Olympics. Kaya naman abot langit na ang galit nito kay Gita. Nang magasing si Gita isang araw, isang malungkot na balita. Pumanaw na ang kanyang ama at karamay niya ang matinong guro na naabutan niya sa paaralan. Ilang buwan ang lumipas. Panahon na para malaman ang resulta ng kanilang pag-aaral. Pinuri naman niya ang mga guro na naging tapat sila sa kanilang tungkulin. Ayaw pa rin sumuko ni Rama. Sinubukan nito alukin si Gita ng malaking halaga ng pera para lumipat sa kanila. Pero tinanggihan niya ito. Naghanap naman ito ng tao para hindi payagan mag-exam ang mga estudyanteng pinabalik ni Gita. Nang makarating ito kay Gita ay humingi siya ng tulong sa tatay ni Yasar. Kaya naman maayos na nakapag-exam ang mga estudyante nila. Araw na ng paglabas ng resulta ng kanilang exam. Nagpunta si Gita sa paaralan at naabutan niya ang isang guro
na pinagmamasdan ang buong paaralan. Huling taon na pala nito at magre-retire na siya. Habang nag-uusap sila, dito natin nalaman na ang anak ng guro na namatay sa aksidente ay ang lalaking mapapangasawa sana ni Gita. Maya-maya ay may sasakyan na dumating at hinain ng pulis ang warrant of arrest kay Gita. Kinasuhan siya na inaabuso niya daw ang kapangyarihan dahil pinabalik niya ang mga estudyante na hindi nakapasa para maging grade 10. Sa istasyon ng pulis, napuno ng mga tao na nag-iingay na palayain si Gita. Mga guro, estudyante at kanilang mga magulang ang narito. Hindi nagtagal ay kumalat na ang balita sa telebisyon at lalong dumagsa ang mga tao sa kanilang istasyon. Magdamagan sila dito sa labas ng istasyon, bata o matanda, lalaki o babae, sama-sama. Hindi nagtagal ay lumabas ang resulta at sa 82 kumuha ng exam ay 70 ang pumasa. Isa lamang itong matibay na pruweba na tama ang mga naging aksyon ni Gita. Iniurong ang demanda laban sa kanya at masaya siyang sinalubong ng lahat. Kung hindi dahil sa pagmamahal at malasakit nito sa bawat mag-aaral, malamang hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang kalagayan ng kanilang paaralan.